Ma'am Ami Guerzon, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, sir. Ayan, ma'am, una po sa we are very sorry na nangyari po sa inyo ito. Pero nung panahon po ba ito, December 19, kayo po ba ay hiwalay na ni Jefferson Mendoza or binabalak nyo palang makipaghiwalay sa kanya? Hiwalay na po kami, bali po nakipaghiwalay po ako ng December 14 po. Tapos umuwi po ako ng Bulacan. Tapos pagbalik ko po, kinukuha niya na yung huling gamit niya. Sabi niya po magkita daw po kami sa may parking. Hindi ko po alam na may plano po pala siya na buhusan ako ng gasolina. Kasi nagpipilit po siya nung nagme-message po siya na mag-ayos kami, magkabalikan po kami. Pero sabi ko po talaga ayoko na po kasi sobra ho ako nasasakal sa ginagawa niya eh. Sobra ho siyang siloso. Okay. Pero Shari, ako kung ang tao nagawang sunugin, okay, hindi na lang yung mahal mo sa buhay pero ang kapwa mo tao, I can just imagine, ano pa yung mga ibang abuso, violence na na-experience nyo po mula dito sa taong ito? Unang away po namin, nasuntok niya po ako, tapos niya po ako ng kutsilyo sa dibdib po tsaka sa likod. Okay, so talagang may history nga ng violence itong tao po na ito. So ma'am, anong nangyari doon? Binuhusan ka raw ng gasolina? Opo, sa likod po. Pagkahatid ko po ng gamit niya nung nandun na po kami sa meet-up namin. Okay. Hindi, kasi napansin po namin sa video kanina, parang meron pang nangyaring habulan. Opo. Okay? Opo, nung pagbuhos niya po ng gasolina sa likod ko, tumakbo na po ako. Naghingi po ako ng tulong. So nung itinapon sa inyo yung gasolina, nalaman mo na may balak itong sunugin ka. Opo, ng gasolina yung binuhos niya eh. Kaya may nangyaring habulan. Opo, tapos hinabol niya po ako yun. Sinindihan niya po ako ng lighter. After po niyan, ma'am, Ami, meron pa po bang communication dito kay Jefferson Mendoza? Wala na po, hindi na po siya nag-message. Hindi ba Wala nahuli na po to, itong taong ito? Hindi pa po. Bali, pinuntahan po siya ng pulis sa bahay nila, wala na din po siya dun eh. Hindi daw po nagpaparamdam. Magandang hapon po sa inyo, Master Sergeant. Bali yung investigador po, pupunta po ngayon doon sa court para i-update po kung tatanungin po anong update na kung nasa fiscal na po yung Opo. Kasi kung hindi naman yan sa asagot doon sa mga paratang sa kanya, ang piskalya naman po natin, maaari na pong magdesisyon. Hindi naman po yan hihintayin hanggang katapusan ng taon pa. Hindi po, no? As soon as hindi siya sasagot, malakas po yung ebidensya natin. Wala naman akong nakitang ibang rason, Shari, na hindi pa umakyat sa korte itong kaso na ito. Sana po, Sergeant, may issue na ng warrant para huliin nga natin tong taong to. Opo, attorney, yan po yung nga namin. Gusto namin na na magkawarrant agad yung tao para mahuli na po itong suspect. Yes po, no? Kasi nakita nyo naman yung kanyang ginawa, no? Yung tendency niya into violence, napakalinaw po, Master Sergeant. At I don't feel na safe ang mga tao hanggat pakalat-kalat itong si Jefferson Mendoza. Opo, attorney, i-update po namin doon sa prosecutor kung para kung sakaling magkawaran po. Okay. Sige po Master Sergeant, we will monitor din po itong kaso po ni Ma'am Ami Guerzon. Sana mapanagot po natin itong si Jefferson Mendoza. Yes po, attorney. Siguro rin po natin na mapapanagot po natin yan. Nakaano na rin po yung mga kapulisan natin para in case may warrant na po. Opo, napakalakas po nung kaso natin dyan. May video tayo. Doon nga sa video, nakita pa na may mga ibang tao. So we have plenty of eyewitnesses. Yes po, attorney. May witness na din po doon sa Oo, kahit sabihin natin na bagamat naka-helmet siya doon sa video, baka sabihin niya hindi naman ako yan. Hindi. Kasi na-identify po siya nung mismong biktima. Okay? Namumukhaan niya, kilala niya yon kasi ex-boyfriend niya or ex-partner po niya yan. So we have positive identification doon sa identity po ng taong ito. So Master Sergeant, umaasa po kami na pagka-issue ng warrant, mahuli po natin agad tong taong ito. Kami para sa mga matutulungan in the leadership po ng aming COP, Police Colonel Hendrix Magagdan po. Magandang hapon po, Sir Carlo. Magandang hapon po. Sir, eto nababahala lang kami kung active pa rin po ba sa inyo etong si Mr. Jefferson Mendoza kasi gamit-gamit yung brand po ninyo sa paggawa ng mga krimen. Opo, attorney, nung the moment po na lumabas ito at nai-report po sa atin,
we work with the family po, no, para i-verify. So unang-una po he is no longer working or riding for Angkas. In fact, ang huling biyahe po niya sa atin is before the incident po, no. So December of 2025 po yung kanyang huling biyahe. But even after the incident po, nung lumabas po yung video, dali-dali po nating platform or tinanggal po natin para halimbawa po magpasya siyang bumalik, hindi po niya ma-access yung app. So yun naman din po ang assurance natin that he is no longer, so simula pa lang wala na po siya sa platform natin, but we also deplatformed him manually as well po. Okay, at least no, mapapanatag po yung mga tao na hindi po ninyo tinotolerate sa mga riders po ninyo yung mga ganitong pag-uugali. Yes po, attorney, and in fact, dali-dali po nung nabalitaan po natin yan, we reached out to the family and we're working with law enforcement. Ang priority po natin sa ngayon ay dalawa. Number one is nakikipag-ugnayan po tayo sa PNP para po hopefully magamit po natin yung app, no, kung makatulong sa pagtunton doon sa location nitong ating accused. And yung pangalawa po is makatulong doon sa family. I think nasa ospital pa rin po kasi si ma'am. Hopefully makatulong po tayo doon sa financial aspect. Ayan, napakagandang marinig naman din po yon, Sir Carlo, no? Na kahit papano, kahit hindi ninyo tinotolerate yung naging gawain po ng inyong ex-rider, sabihin na lang natin na ganon, kayo po ay handa rin pong magbigay ng kahit anumang tulong. So, siguro, even after this call, Sir Carlo, we can connect din po si Ma'am Ami Guerzon po sa inyo. Baka may maibigay din po tayong kahit kunting tulong lang. Yes po, attorney. And in fact, may kausap na rin po mula sa team namin. I think it's the son po nitong si ma'am. Magkausap po kami. But any additional needs po, we'll be happy to support po. Wala pong problema sa amin, sir. Ayan, very much appreciated. No? Maraming salamat. Sir Carlo Castro, ang Public Affairs Officer po ng Angkas. Ayan, ma'am, no, mahigit isang buwan na rin po kayo dyan sa hospital. No? Gusto din naming malaman, kamusta na po ang inyong kalagayan? Ay, bali po talaga po yung sugat ko po sa likod at saka sa braso. Hindi pa po talaga siya okay. Bali, fasting po ako ngayon at naghihintay lang po na maipasok sa OR ngayong gabi. Okay. So talagang napuruhan si ma'am doon sa operahan po siya. sunog. Opo, malalim po yung sugat sa likod. Okay. Ano ma'am, anong degree burn po ba yung natamo po ninyo? Second degree po. Parang tinamaan si ma'am yung likod niya, ma'am, no? Opo, tsaka sa braso po, kanang braso po. Paano po ba niya kayo hinagisan, ma'am, nung gas galing sa tumbler? Pagdating po sa meet-up, nakatigil po siya. Tapos yung gamit niya po, ipapatong po na po sana din sa may motor niya. Pababa naman din po siya ng motor niya. Nalaglag yung tumbler. Pagkapulot niya po ng tumbler, umikot siya sa harapan ng motor niya. Tapos pumunta po siya sa likod ko. Doon niya po binuhos yung gas sa galing sa tumbler. Okay. Tapos bigla ko pong naamoy. Doon po ako nagtatatakbo. Pero ma'am, sino ba yung pinagseselosan niya? Wala naman po. Kung kani-kanino lang na wala naman po kunwari may bibili na lalaki. Iniisip niya ganun, may something na. Yung ganun lang po. Malisyoso. Lahat daw siya may makausap, may Opo, lahat po. makasama si Ma'am Ami pagseselosan. Selosa. Kaya po minsan hindi na po siya hindi na po siya bumabiyahe. Binabantayan na lang po niya yung ate ko Ah, talaga? sa may tindahan po. Grabe. Saan niyo po ba nakilala siya, ma'am? Doon lang din po sa lugar namin, sa Kalawaan lang din. Ano yan? Same barangay po ba kayo? Opo. Well, hindi na po siya umuwi dyan sa inyo? Hindi na daw po sabi po ng Okay. May Mga tao mga anak doon. po ba sina Ma'am Ami at itong si Jefferson? Wala po. Wala po. Okay. Well, sige po ma'am ha. Ma'am, ganito po, no? After po nitong call natin, wag niyo pong ibababa kung ano pong tulong na pwede pong ibigay ng programa. Si Senator Raffy at si Congresswoman Jocelyn po ay handa pong magbigay din po, no? Ng aming pong tulong dito po sa hospital expenses ninyo at kung ano man pong sabihin nyo lang po. Okay? Yung magulang po, gusto niya po, bayaran lang po yung ate ko. Para lang daw po iatras po yung kaso. Okay, ganito ha. Hindi po kami papayag. Inaareglo Opo, nung pamilya po nung nag-message po sa ate ko. lalaki. Opo. Okay. Hindi, wag niyong aregluhin yan.
Okay? Ma'am Ami, huwag niyo pong aregluhin yan. Baka pagsamantalahan nila na alam nila na meron kayong mga gastusin ngayon diyan sa hospital, ma'am, wag po, okay? Kasi kung nakawala pa po yan, anong chance na hindi po mauulit sa inyo yan? Opo. Hindi po talaga, sir. Hindi po talaga ako magpapaareglo. Hindi po Oo. ako nagre-reply sa bawat message po ng magulang niya. Eto po, sir. Masasayang naman yung efforts ni na Chief Master Sergeant Ito po, Sagid sir, yung kung conversation. iatras lang din po yung kaso. Well, eto Ma'am Ami at kayo na rin po, Ma'am Karen. Believe me, okay? Ilang beses na po namin narinig yung mga ganyan. Gagawin namin lahat. Okay? At the end of the day, naiatras nyo na yung kaso, wala din kayo natanggap. So, Ma'am Ami, no, ang advice ko po sa inyo, ituloy po ninyo yung kaso, panagutin ang dapat na managot. Huwag po kayong matakot ha, at kung anong pong tulong na pwede namin ibigay, sabihin nyo lang po. Opo, sir. Salamat po. Salamat po, Okay. sir.